Ayun, bigla po tayong napablog dahil nagtagumpay ang ating pambato na si Alex Ayala. Champion po sa Mubadala Open sa Washington DC. Ang nakalaban niya po ay si Jessica Pegula. Siya po ay number 3 in world ranking. Ang bigat po ng tinalo niya. At si Jessica Pegula ay number 1 naman sa USA. Dahil Amerikana po siya. Ang naging score po ay ang tennis kasi is 3 sets po ito, no? Unang set 4-6 talo po si Alex Ayala. Nanalo si Jessica Pegula sa unang set. At nung pangalawang set lumalamang si Alex Ayala ng 2-1. Okay? 2-1. Kaya lang biglang umulan. So, nagpatila muna ng ulan. Nung huminto na yung ulan, tinutuyo na yung kasi nabasa yung court, yung hard court. Tinutuyo na, ang galing ng pantuyo nila, machine. Parang lawn mower at natutuyo agad yung tubig, no? Yung court. At nung tinutuyo na, biglang umulan ulit. At ang yung ulan, parang tikatik dito sa Pilipinas. At napilitang isuspend. Kinabukasan nga, ngayon nga itinuloy yung laban. At nung tinuloy na, 2-1 ang score. Ang nangyari po ay naging all-2. Nakabawi si Jessica Pegula. At naging 3-2 naman. Lumamang ulit si Alex. At nakabawi si Pegula, naging 3-3, all 3. At nakuha ulit ito ni Alex, naging 4-3. And then nakabawi ulit si Alex Pegula, so dikitan talaga laban. Naging 4-4. Hanggang sa nakalamang ulit si Alex Ayala, 5-4. At yung pang-anim na puntos, nakuha na naman ni Alex Ayala. So, nanalo tayo sa second set, 6-4. No? 4-6 tayo nung per set, nakabawi tayo nung second set 6-4. Ito yung matindi, yung third set, no? Nilampaso na ni Alex Ayala si Jessica Pegula dahil ang score ay 6-0. Talagang lampaso. Puro error na ang nangyari kay Jessica Pegula at nakuha natin ang champion. At yung trophy ay gold. Yung sa kanya, yung kay Jessica Pegula naman, parang second place ay silver. Magkasinlaki lang po yung trophy. Kaya ito po yung kauna-unahang title. Ito pa lang po Ito pa lang po yung kauna-unahang title ni Alex Ayala. At hindi po ito Grand Slam. Okay? Parang secondary tournament lang po ito. Yung Grand Slam po, yan po yung Australian Open. 4 kasi yan, 4. Australian Open, French Open, tapos Wimbledon. Ang pang-apat ay US Open. Yan po, parating po yung US Open. Yan po yung tinatawag na Grand Slam. Pag nanalo ka ng halimbawa sa Australian Open, meron ka ng isang Grand Slam. Yung ibang mga tinalo niya, kagaya ni Iga Swiatek, nakalimang Grand Slam na po yun. Ang titindi po talaga ng tinalo ni Alex Ayala. Kaya nakakabilib talaga. At alam nyo ba kung magkano ang kanyang premyo dito sa kanyang pagka-champion? 15 million in pesos. Yes, 15 million in pesos. At balita nga na isi-share daw niya ito sa mga fans, no? At nagulat ako kung magkano yung ticket doon sa DC Open na yan, sa Washington DC. Binalita ni Diane Castillejo, ang binayad daw nung isang pamilya yun nung Pilipina, mga Pinay na fans ni Alex, ay $700
isang tao per head. Ganyan po pala yung ticket dyan. Sa pesos, magkano yun? Ha? Kayo na mag-compute. 700 times 60 pesos. That is 42,000. Tama, di ba? Ganun yung ticket kamahal. Ilan sila nagpunta pamilya? Parang 7 yata sila. Ang tindi ng ticket. At balita sa darating na US Open, aabot sa 1,000. Aabot sa 1,000 ang ticket. Pang mayaman yata pala yung tennis na yan. Kasi pang social yan eh. Talagang mayayaman po yung at alam nyo ba si Jessica Pegula, yung tinalo niyang Amerikana? Yung tatay, yung mga magulang pala nito, bilyonaryo. Pero nag-insist siya na ituloy yung kanyang passion, yung kanyang hilig sa pagtetennis kahit magmamana siya ng bilyong-bilyong dolyar. Ganyan po kayaman yung magulang ni Jessica Pegula. At ito pong DC Open na to, Mubadala DC Open, ito po ay WTA 500. No? Ibig sabihin ng 500, kapag nag-champion ka rito, meron kang makukuhang 500 points. Napakahalaga po nito kay Alex Ayala dahil tataas po yung kanyang ranking. No? Kasalukuyan po, ang live ranking kanina ay pang number 24 siya sa women's tennis. Ngayon po, dahil nanalo siya, nadagdagan yung kanyang points na 500. Ngayon po ay kasalukuyang nasa 20, number 20, top 20 na po. Top 20 na po si Alex Ayala na may score na may points na 2,106. Noong number 24 siya, 1,900 something lang eh. Kasi nananalo naman siya ng quarter finals, semifinals, dagdag na agad yun eh. So, all in all, ang na-accumulate niya is 500 points dahil nga nag-champion siya. Kaya, umakyat agad siya from 24, naging number 20 na siya in the world. At yung number 1 ay si Aryna Sabalenka ng Belarus, 28 years old yata ito. Ang kanyang points ay 8,550. Antindi. Magkano lang si Alex? 2,106. Ang layo. Para siya maging number 1, ang hahabulin niya ay 6,000 points. O 6,400 points. So, marami-rami pang bigas ang kakainin ni Alex Ayala para makamit niya na maging world number 1 sa ranking. Mahirap po kunin yan. Kailangan mag-champion ka sa Grand Slam. Dahil kapag nag-champion ka naman sa Grand Slam, madadagdagan ng points mo ng 2,000. No? Kapag sumali ka naman sa mga secondary tournament like WTA 1,000 plus 1,000 ka naman pag nag-champion ka. Ganun po yung pointing system. Napaka-importante po niyan sa mga tennis player dahil aakyat ka sa ranking kung ikaw ay mananalo. So, number 1 po, ang world ranking natin ay si Aryna Sabalenka sa mundo ng tennis. Number 2, si Elena Rybakina, Kazakhstan. Number 3, Jessica Pegula. Ito yung tinalo niya. Jessica Pegula, number 3 sa world ranking. USA naman to. Number 4, si Coco Gauff, USA. Number 5, Mira Andreeva, Russia. Number 6, Carolina Muchova, Czech Republic.
Number 7, Linda Noskova. Ito si Linda Noskova, tinalo niya na to nung bata pa sila. Nung sila ay junior pa. Ayan ha, tinalo na rin ni Alex si Elena Rybakina, number 2. World rank number 2 tinalo niya. Si Jessica Pegula, number 3, tinalo din niya. Si Coco Gauff, tinalo niya rin ito, kaya lang, nagkaroon ng injury, kaya niya tinalo. Number 5, Mira Adriba. Number 6, Carolina Muchova. 7, Linda Noskova. Ito, tinalo niya, kaya lang bata pa sila. Number 8, Iga Swiatek. Ito, dalawang beses niya na itong tinalo. Number 9, Elina Isbitolina. Hirap Number 9 po yan. Ito, tinalo niya rin sa quarterfinal sa DC. Number 10, Amanda Anisimova. Number 11, Marta Kostyuk, Ukraine. Number 12, Victoria Mboko, Canada. Number 13, Naomi Osaka, Japan. Ito, tinalo niya rin to sa semifinal ng Mubadala DC Open. Number 14, Belinda Bencic. Number 15, Jasmine Paolini. Ito, tinalo niya rin to si Jasmine Paolini sa Dubai. Kaya lang, binawian siya sa Wimbledon nito. Number 16, Iva Jovic. USA naman yan. Number 17, Diana Snyder, Russia. Number 18, Sorona Cristea. Number 19, Ekaterina Alexandrova, Russia. At number 20, si Alex Ayala, ang ating bata, no? Na talagang ang bilis ng kanyang pag-growth sa larong tennis. Kala nyo ba si Jessica Pegula na ang edad niya ay 32 years old? Late na po siyang nag-growth dahil nagkaroon siya ng injury yata yon noong 20s, nung 20s siya, nung bata-bata pa siya. Kaya ngayon lang talaga nag-growth si Jessica Pegula nung medyo tumatanda na at 32 years old na siya. So si Alex, ang bilis po ng pag-growth ng kanyang career. At ang susunod na WTA Tour ay sa Canada Open sa Toronto. At doon, balita ko, meron po siyang first round bye. Ibig sabihin, first round bye, exempted na siya sa first round. Hindi na siya dadaan doon. Hindi na siya lalaban. Automatic move up siya sa second round. Ganun po yung tinatawag na first round bye. No? Ang galing. Dahil siguro top 20 na or top 25, hindi ka na dadaan sa first round. Pero kanina pinapanood ko, may mga qualifying pa pala na para ka makapasok lang doon sa Canada Open. Para ka lang makapasok. Ito yung mga nasa top nasa rank 100, nasa 90, nasa 80, yan yata yun. Or mas higit pa, nasa 125 ranking. Pwede kang mag-qualifying hanggang sa makapasok ka doon sa Canada Open. Again, hindi po ito Grand Slam, itong Canada Open. Parang secondary ano lang to, tournament. Titignan natin kung ilang WTA siya, no? Wait lang. Kung kagaya ba ng DC Open, WTA 500. Ito namang Canada, hindi ko mali. WTA Canada Open. Mali na naman. Bye. Teka lang wala nakalagay. So siguro na lang natin.
Ay, 1,000 pala to. Ayan. Iba pala to. National Bank Open to eh. National Bank Open eh. Kasi merong WTA 1,000. Itong Canada, di natin alam. Sa susunod na lang siguro. Basta yun po ang susunod na tour ng mga tennis player. Yung iba pong mga nasa top 10, nandoon na po sa Toronto. Siguro si Alex ay lipad agad dahil na-delay yung laban niya kahapon. Lipad agad yan papuntang Toronto para mag-prepare naman doon sa susunod niyang laro. At napakaganda talaga ng kanyang laro kanina. Biruin mo, 6-0 sa third set. Nilampaso niya yung number 3 sa world ranking. Napaka-impressive. Talagang mapapahanga ka sa skills ni Alex Ayala. Talagang nakaka-proud. Kaya lang hindi lang tayo proud sa mga politiko, mga nakaupo sa gobyerno natin. Ayan na naman, no? Mga toxic, mga magnanakaw. Balik na naman tayo doon. Pero congratulations po kay Alex Ayala. Pinagmamalaki ka namin bilang isang Pilipina tennis player. I hope na hindi lang yan ang unang trophy mo or title mo. Sana madagdagan pa ng marami yan. Dahil yung nakalaban niya si Jessica Pegula, 11 na po. 11 na po ang kanyang title. Ibig sabihin, nanalo na, nag-champion na siya sa maraming tournament. 11 tournament ng kasi matanda naman na 32 si Alex Ayala, 21 lang, kaya marami na siyang laro, marami na rin siyang nakuhang champion. So next time po, suportahan ulit natin ang ating pambato, ang ating bata na si Alex Ayala. That's all siguro. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. See you next time. Bye-bye.